Natiling nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na si Bavi. Kaninang alas 3 ng madaling araw, ayon sa pinakahuling weather bulletin na inilabas naman ng Pag-asa. Batay sa pinakahuling tracking ng Pag-asa sa super typhoon, pwedeng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang malakas na bagyong ito umaga ng Miyerkules at mabibigyan ng pangalan na Inday. Samantala hanggang sa mga oras na ito, malaking bahagi ng bansa ay nananatiling nakararanas ng pangkalahatang maaliwalas na kalagayan ng panahon. Sinabi ng Pag-asa ng mga isolated rain showers at mga thunderstorms ay nananatiling posible dahil naman sa pag-iral ng easterlies at ang localized thunderstorms. Sinabi rin ng Pag-asa ng easterlies o mainit na hangin na nagmumula sa Pacific Ocean ang siyang weather na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan. Kaya't ang Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, lalawigan ng Aurora, lalawigan ng Quezon at Dinagat Islands ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa minsan ay maulap na kalangitan na may kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Samantalang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa magkakaroon din ng mga pag-uulap sa kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Paalala ng Pag-asa ng severe thunderstorms o malakas na bagyong ito ay wala pa sa ating bansa. Pero posible ang mga severe thunderstorms na magti-trigger ng flash floods o landslides sa ilang mga vulnerable areas. Ang super typhoon na si Bavi ay located namat ang 2,700 na kilometro pa ang layo sa Eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained winds ng 195 kilometers per hour. Malapit sa gitna ng pagbugsong umaabot ang 240 kilometers per hour habang gumagalaw sa direksyong pakanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Sinabi ng mga forecaster ng Pag-asa ng landfall sa anumang bahagi ng bansa ay malabo pa sa mga oras na ito. Bagaman ng super typhoon ay maaring dumikit sa extreme northern Luzon o sa Batanes area. Paalala ng Pag-asa sa publiko, partikular sa mga residente ng Northern Luzon at mga lugar sa Eastern Seaboard. Patuloy daw na i-monitor ang update ng super typhoon habang ang Pag-asa naman ay binabantayan ang tracks nito ang daraanan na maaaring magbago pa sa mga susunod na araw. Samantala, ang mga nakatira sa Guam at Northern Marianas, teritoryo sa Pacific Ocean ng Estados Unidos, ay dinala sa mga emergency evacuation centers ng mga Amerikano. At nagsawa ng last-minute preparations kahapon ilang oras bago ang super typhoon ay daraan sa US Pacific territories. Ang super typhoon na si Bavi ay inaasang taglay ang malakas na hangin sa direksyong pakanluran. Sa umagang ito ng Lunes, 260 kilometers per hour na ang taglay nitong hangin. Katumbas nito ang Category 5 hurricane at pagbugsong umaabot ng 315 kilometro bawat oras na hangin. Ayon sa National Weather Service ng Estados Unidos, tinawag nila ang super typhoon na si Bavi na very dangerous. Ang tropical storm force winds ay maituturing daw na catastrophic at makapipinsala ng malaking bahagi ng coastal ng Pacific territories ng Estados Unidos. Inaasahan din sa Pacific territories ng US ang significant flooding mula sa matinding buhos ng ulan at coastal inundation mula naman sa malakas na hampas ng alon ng karagatan ayon sa NWS. Paalala nito, inaasang aabot ng hanggang 10 metro ang taas ng alon dala ng bagyong ito o katumbas ng 10-story building na magkikreate ng tinatawag nilang extremely dangerous condition sa karagatan. Paalala pa ng National Weather Service ng Estados Unidos sa mga naglalayag sa Pacific Ocean.